Hay mga kasambahay. Mga alas 6 na ata ng hapon nakauwi si kasambahay ng bahay. Paano kung kailang hapon nasa ka nakaisip ng iuulam? At tinapang bangus, talong at talbos. At lalagyan daw ng bagoong isda. Ipigaan ng kalamansi. Napakasarap, di ba? Kaya lang, ang layo pa ng binilihan ni kasambahay, nagpunta pa ng palengke. Dito kasi sa Talipapa, walang mabibili ng kagaya ng iniisip ni kasambahay na bangus na tinapa. Di sa palengke lang talaga makakabili niyan. Lalo na yung bangus na mataba, kasing taba ni kasambahay. At ito na nga nakikita si kasambahay sa CCTV at sinecheck niya muna yung nabili niyang bangus. Alam niyo na, kahit nasariwa yung nabiling tinapa ni kasambahay na bangus, di pa rin minsan maiwasan na dadapuan ng langaw, di ba? Pero masisigurado kayong binili ni kasambahay na bangus, masarap yung pagkakagawa at sariwa. O kita niyo nga si kasambahay, tinitikman pa, kahit na hindi pa naluluto. Ayun nga sa napagtanungan ni kasambahay, dahil kaluluto lang daw ng tinapang bangus na yan, pwede na raw iulam dahil kahahango lang daw niyan. Ito na nga, naluto na ni kasambahay. Amoy na amoy nga dito sa loob ng bahay. Amoy tinapa kaya naman nakakagutom na. Lalo na itong ginagawa ni kasambahay na pang sausawan. Inigapiga ni kasambahay gamit ang kamay niya. At pasintabi na nga rin sa mga maaarte dyan. Pag ganito yung paraan ng paggawa ni kasambahay ng sausawan ay sobrang sarap. Talaga namang mapapadami ka ng kain. At nasanay na rin kami sa paraan na ganito ni kasambahay. At isya-shoutout ko nga uli yung 1,803k na followers ko. Maraming salamat sa inyo sa pagsusuporta nyo sa akin at tiwala. Maraming salamat sa inyong lahat. At ito na nga ang pinakahihintay ng lahat. At ang lahat din nakatingin sa CCTV habang naghahain si kasambahay. At alam nyo na kung ano na naman gagawin dyan ni kasambahay. Wala na talagang pagbabago yan. At sanay na dyan kay kasambahay. Nahiya pa yan. Pakurot-kurot lang muna. Bago talaga maghain yan. Titikim at titikim yan si kasambahay. O diba kinuha niya muna yung sausawan na nilagay niya sa lamesa para tikman niyang niluto niyang bangus na tinapa. Kumbaga yung pag-uugali ni kasambahay. Ako kumain yung king at try na. Titikman niya muna kung may lason. Joke lang naman. Sarap na sarap talaga si kasambahay sa pagtikim. Maghahapon na, kailangan mag-retouch na ng linis. Dahil mamaya-maya lang, dadating na ang mga bida. At itong mga kortina sa bintana at pintuan. Dahil alas 5 na ng hapon, kailangan na nating ibaba. Alam nyo na, baka rin magsiuwian yung mga lamok. At dahil tabi rin kami ng ilog, kami talaga kaming lamok dito. Kaya kailangan pagdating ng alas 5, huwag kakalimutang isara ang bintana. Dahil sigurado makikipiesta dito sa loob ng bahay. Ay nako, 1 oras din ata ako nag-retouch ng paglilinis. Alas 6 na, kaya naman magsasaing na tayo. Dahil pagdating ng alas 7 ng gabi, kakain ang mga bida. 2 takal nga lang ang isasaing ko ngayong hapunan. Dahil marami pa namang bahaw na kanin. At habang hinuhugasan ko tong bigas na to, nag-iisip naman ako kung anong iuulam ngayong hapunan na naman. Halos araw-araw na lang talaga iniisip kung anong ulam sa tanghali, kung anong ulam ng hapunan. Laging ganun, araw-araw. Siyempre, dahil ako ang bida dito sa kusina, unang magdidesisyon kung anong ulam ngayong hapunan. Bahala na lang sila tignan sa CCTV kung ano yung ginagawa ko. At ito na, nakapagluto na nga ng adobong manok na minatamis. Siyempre, adobong pinatuyuan yan. Dahil dito sa bahay, kapag hindi mo pinatuyuan yung adobong manok mo, walang papansin yan. Isa-shoutout ko nga pala yung mga followers ko dyan. At sa mga nakakaintindi sa mga vlog ko, sa mga content ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi naman nakakaintindi, maraming salamat pa rin sa inyo. Maya-maya nga nakatanggap ng message at doon daw sila magsisikain sa labas. Kaya naman pagkatapos kong magluto ay kumain na agad ako. At hanggang dito na lang tong bidyong to. I-comment kung tiga saan ka para malaman ko kung saan nakarating tong bidyong to. Thank you for watching.